Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Christ as a King and His Kingdom. Kapatid kaibigan, ang paksang ito na aking tatalakayin ay nahati sa dalawang bahagi. Una, paano naging hari si Kristo? Pangalawa, ang kaharian na kanyang itatatag. Kapatid kaibigan, ating unang talakayin ang unang bahagi kung paano naging hari si Kristo. At isa-isa nating hanapin ang kasagutan sa tulong ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng batayang talata sa Biblia. Kapatid kaibigan, si Kristo ay kinonsidera bilang isang hari dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, sapagkat ito'y propesiya na si Kristo ay mamamahala ng may katuwiran at may katarungan mula sa trono ni David. At iyan ay natala sa Isaiah chapter 9 verse 6 hanggang 7 na ganito ang sinabi, sapagkat ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahalay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan na hindi magkakaroon ng wakas, sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan. So, ikonsidera po siya bilang hari sapagkat ito po ay prophecy o ito po ay hula na ito po ay natala sa ating pong binasang batayan sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. At ang katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman, isasagawa ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sa Revelation chapter 11 verse 15 ay natala din naman ang ganito, at umihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanman. Yun po ang pangalawang batayan kung bakit naging hari si Kristo. Doon po sa Revelation chapter 11:15 na ating binasa, nagkaroon ng malakas na tinig sa langit, nagsasabi ang kaharian ng sanglibutan ay naibigay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, na siya'y maghahari magpakailanman. Pangalawa, si Kristo ay kinonsidera din bilang isang hari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, sapagkat siya'y kinakitaan ng pagiging banal at itinalagang tagapamahala sa lahat ng nilikha at may pinakamataas na otoridad sa sangsinukop, at iyan ay sinusuportahan ng mga talata. Ang pagiging banal ay natala sa Acts chapter 3 verse 14 na ganito ang nasulat, datapwat inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid
na ito ay inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Ang tinutukoy po dito ay si Barabas. Ito pong sinato ay nung panahong pinamimili po ni Pilato ang mga tao kung sino ang dapat tol, at ang pinili nga po nila ay si Barabas, at ang matuwid ay hindi po nila pinili, na kung saan ang banal at matuwid na ito ay iyon po ang ating Panginoon. Kaya po siya ay kinonsiderang hari sapagkat siya ay banal. Pangalawa, tagapamahala. Itinalagang tagapamahala. Yan po ay may mababasa at matatagpuan sa aklat ng Lucas chapter 1:32 verse 33 ay natala ang ganito. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoon ang luklukan ni David. Ay ganito na sa luklukan ni David, ibibigay daw po sa kanya ang pamamahala sa luklukan ni David. Kaya po siya ay ikinonsidera bilang hari. Sa Mateo chapter 28 verse 18 ay ganito naman ang sinabi. At lumapit si Jesus sa kanila at siya'y kanilang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupay na ibigay na sa akin. Yan po ang sinabi sa aklat ng Mateo, samantalang kausap niya ang kanyang mga alagad, at sa kanila sinabi na ang lahat daw po ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupay na ibigay na sa akin. Ang tinutukoy po rito ay ang ating Panginoong Hesus, na inaibigay na po sa kanya ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Ang lahat po ng kapamahalaan ay ibinigay na sa kanya. Kaya siya po ay ikinonsidera din na hari. At ang pangatlo po, may pinakamataas na otoridad. Kaya po siya ay kinonsidera din isang hari sapagkat meron siyang pinakamataas na authority. At yan po ay pinatunayan at mababasa naman natin sa aklat ng Colossians chapter 1 verse 16 and 17 ay ganito ang sinabi, sapagkat sa kanila nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya, at siya'y una sa lahat ng bagay. Una sa lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. So lahat po ng mga bagay na nabubuhay ay dahil po sa kanya, dahil po sa ating Panginoon. Kaya po talaga siya po ay kinonsiderang hari sapagkat may pinakamataas na otoridad, at walang bagay na umiiral sa ibabaw ng lupa nang hindi dahil sa kanya. Sa Hebreo chapter 1 verse 1 and 2 ay ito naman ang nasulat. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinilaga tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. So sa pamamagitan po ng ating Panginoon, ginawa ang sanglibutan. So talaga po siya ay maiko-consider na isang hari.
Ang example po nito ay ako po ay magbibigay ng isang halimbawa nito ng pagkakaroon ng pinakamataas na otoridad. Na pinakamataas na kapangyarihan ay ang bumuhay ng patay. Kung maalala niyo po ang kasaysayan po ni Lazaro, yan po ay mababasa sa John 11 chapter 43, at nagsabi, at nang masabi niya ang gayon, sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. So, dyan po ay makikita natin na talagang siya ay may pinakamataas na authority. Even ang patay, inuutusan niyang lumabas sa libingan. Ano pa po ang magpapatunay na siya may pinakamataas na otoridad? Sa Mark chapter 4 verse 39 ay ganito naman ang natulat. At gumising at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At iyan ay mababasa rin sa aklat ng Mateo 8:23-27 at sa Luke 8:22-24, na kung atin pong uunawain at iisipin, sino po ba namang makapangyarihang hari ang makapag-uutos sa hangin na tumayapa at tumahimik? Ito pong sineto ay nangyayari po nung kasama po niya ang mga alagad na nagkaroon po ng unos at malaking pag-alon, na ang mga alagad po ay nagkaroon ng takot, sinidlan ng takot, samantalang ating Panginoon ay tutulog sa bangka. Ay sinabi niya, wala ka bang pakialam sa amin o Panginoon, sapagkat tayo ay lulubog na. Iisip nila natutulog Panginoon. Kaya nung sinabi nga po niya na tumahimik ka, pumayapa ka, humimpil po ang hangin. Sino po bang may pinakamataas na otoridad na even ang hangin ay susunod sa kanya? Pag sinabi niya humimpil at tumigil, tumahimik, pumayapa ay sumusunod. Wala po siguro. Meron po ba kayong alam na may ganyang kapangyarihan at otoridad na kahit ang hangin ay sumusunod kapag inutusan? Ako naman po may edad-edad na rin, mahaba-haba na rin lagi ko sa lupa. Wala pa po akong nasaksiyan na ganyan, na kahit sa mga kasaysayan na ang isang hari o isang sinusunod ng hangin o ng masamang panahon para pumayapa at tumahimik. Kaya siya po talaga ay may pinakamataas na otoridad, at kahit ang patay, kahit ang hangin, sumusunod sa kanyang sinasabi. Na iyan po ay nagpapatunay na siya ay kinonsidera bilang hari, sapagkat siya ay may kabanalan, sapagkat siya ay tagapamahala, sapagkat siya may pinakamataas na otoridad. Kaya po siya ay kinonsidera bilang isang hari. Darako na po tayo sa pangalawang bahagi. Ang una pong bahagi, tinalakay natin ay paano naging hari si Kristo. Dito naman po ay sa pangalawang bahagi, ang kaharian na kanyang itatatag. Dahil po hari, siyempre po may kaharian na itatatag. Kapatid, kaibigan, ito ay aking tatalakayin sa pamamagitan ng 4 na katanungan, ang kanyang kaharian na kanyang itatatag. Una, kanino at saan siya maghahari? Yan po yung unang tanong doon po sa kahariang kanyang itatatag. Pangalawa, anong klase ng kaharian ang kanyang itatatag? Pangatlo, sino ang magiging bahagi ng kaharian? At pang-apat, panghuli, katanungan, sino ang hindi makapapasok dito? Kanino at saan siya maghahari? Yan po yung unang katanungan. Kapatid, kaibigan, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? Basahin nga po natin kung ano ang sinasabi sa aklat ng Gawa chapter 28 verse 31 at
ganito po ang natala at nasulat, na ipangangaral ang kaharian ng Diyos at ituturo ang mga bagay na ukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan at walang sinumang nagbabawal sa Kanya. So ituturo po, ipapangaral po ang kaharian ng Diyos. Yun po. Siyempre ito po ipapangaral sa tao. So ang halimbawa po nito ay alam naman natin na sa pangangaral ng mga apostol, ang kanilang binibigyang diin ay ang pag-repent ng tao sa kasalanan dahil ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Madalas na mabanggit lalo na ni Apostol John sa tuwing siya po ay mangangaral sa mga tao ay madalas po nababanggit na magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Sa Lucas chapter 4 verse 43 ay sinabi naman ang ganito. Datapot sinabi niya sa kanila, dapat ipangaral ko ang sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Sinugo po si John. Sa Lucas chapter 17:20-21 ay nasulat ang ganito. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na magpapakita ni sasabihin man nila narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So ibig sabihin po, nasa puso ng tao ang paghahari ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ito po ay tumatalakay na ang pinaghaharian po ng Diyos ay ang puso ng tao, ayon po doon sa talatang batayan na ating binasa sa Luke chapter 17:20-21, na ang sabi po ay nasusulat ng ganito, palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot siya nila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na magpapakita ni sasabihin man nila narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa puso po ng tao ang paghahari ng Diyos, ay ang paghaharian niya ay ang tao sa pamamagitan ng puso ng tao. Sa Efeso chapter 3 verse 17 ay nagpapatunay na ang sa talatang ito na si Kristo ay mananahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtagumpay sa pag-ibig. So ibig sabihin, sa puso po maghahari si Kristo ng tao sa loob ninyo at mananahan sa puso ninyo. So sa mga kapatid, ang paghahari po ng Panginoon, kanino at saan siya maghahari? Sa puso po ng mga tao at mananahan sa puso nila. Yan po yung unang tanong, na kanino at saan maghahari. Nasagot na po yan sa tao, sa puso ng tao. Ang paghaharian niya ay puso ng tao. Pangalawang tanong, anong klase ng kaharian ang kanyang itatatag? Yan po yung pangalawang tanong na ating tatag. Anong klase ng kaharian ang kanyang itatatag? Kapatid, kaibigan, ang kahariang itatatag ni Kristo ay walang kinalaman sa umiiral na mga kaharian sa mundong ito, dahil ang mga kaharian at mga kapamahalaan na umiiral sa mundong ito'y batbat ng kawalang katuwiran at hustisya, puno ng kasamaan at kasakiman. Malayong malayo sa kaharian na itatatag ni Kristo, dahil ang pundasyon ng kaharian ni Kristo ay makatuwiran, makatarungan. Yan po yung klase ng pundasyon na itatatag ng kaharian ni Kristo, makatarungan, makatuwiran. Hindi po kagaya ng
mga kaharian at mga pamalang umiiral sa ating kasalukuyang panahon ay napakawalang katwiran at napakawalang hustisya, puno ng kasakiman at kasamaan. Ang pundasyon po ng ating Panginoon ay puno naman ng makatwiran at makatarungan, pag-ibig at kapayapaan. Yan ang natala sa Psalm chapter 89 verse 14 na ganito ang sinabi: makatwiran at makatarungan ang pundasyon ng iyong trono, pag-ibig at katapatan ay magpapatuloy. Yan po yung sabi. Katwiran, makatarungan, pag-ibig at katapatan ang magpapatuloy sa kanyang paghahari. Sa Psalm chapter 9 verse 8 ay natala din ang ganito: He rules world righteousness and judge, yes, and fairness. Puno daw po ng katuwiran, puno ng hatol, puno ng equity or fairness na paghatol. Yan po ang klase ng kaharian mayroon ang itatatag ang ating Panginoon. Sa Psalm chapter 33 verse 4 and 5 ay nasulat, through the faithful in all he does, the love, righteousness, and justice, the earth is full of his unfailing love. Ang ganda po ng karang itatatag ng Panginoon. The Lord is right. Ang Panginoon ay tama, makatotohanan, matapat. And all he does, at lahat ng kanyang ginagawa puno ng pag-ibig at katuwiran at hustisya. Ang lupa ay puno ng unfailing love. Napakaganda po ng kahariang itatatag ng ating Panginoon. Kung ikukumpara mo po sa kaharian na umiiral sa ating kasalukuyang panahon, bigyan ko po kayo ng parang isang balik tanaw. Kung natatandaan nyo po, sa panahon ni Haring Herodes, nung ipinanganak pong ating Panginoon, nagkaroon po siya ng kaligaligan dahil napabalita pong ang pinanganak ay magiging hari. Dahil nga po si Haring Herodes ay siguro takot mapalitan sa trono, kaya nagkaroon siya ng kabalisahan na ang napabalitang batang ipinanganak ay magiging hari. Mula po nung ipanganak, nagkaroon na po siya ng kabalisahan at nagkaroon po siya ng takot na baka siya ay mawala sa trono. Ganun po kasi mga karyang umiiral nung unang panahon at sa ating mga kasalukuyang panahon. Ang kasakiman po sa kapangyarihan na ayaw nang bumaba sa pwesto. Bagay na hindi naman po yun ang pakay ng Panginoon kung bakit pumunta siya sa lupa na para palitan siya sa trono o ano pang pagano. Dahil nga po si Haring Herodes ay nagkaroon po ng kaligaligan, nakuha nga po niya na magbaba ng kautusan na dalawang taong bata pababa ay hanapin at ipapatay para po masigurado na siguro akala niya yung pinanganak na magiging hari ay mapapatay dahil nagkaroon po ng kautusan. Hindi niya po alam, mapapatay niya po ba yun? Diyos po yun. Iniisip pa lang niya, alam na ng Diyos. Kung magbabalik tanong nga po tayo sa kasaysayan, dumalaw po yung tatlong pantas. Ang nagpasabi pa nga po si Haring Herodes na ikaanya pag natagpuan nyo yung bata, sabihan nyo din at ako'y dadalaw din. Yun po. Nakakatawa po talaga ang mga ng tao, lalo na yung mga hari, talagang kagahama nila sa kapangyarihan, ayaw na lang bumaba sa pwes. Na kunwari daw, sabihan at dadalaw din siya. Ano pong dadalaw? Iba po kasi iniisip niya. Palibasa nga po yung Diyos, ano po ang sabi nung anghel doon sa tatlong pantas, huwag na ikakayong bumalik doon sa inyong pinagdaanan, mag-iba na kayo nandaan, sapagkat alam naman ng Diyos ang pakay ni Haring Herodes na kunwari dadalaw, pero ang pakay niya talaga ipapatay din yung bata. Kaya dyan po makikita natin talaga ang kaharian ng lupa
kahit nung unang panahon at sa ating kasakulang panahon, ibang-iba po talaga sa karang itatatag ng Diyos, kasi ang karang itatatag po ng Diyos ay puno ng katarungan, puno ng katwiran, katapatan, pag-ibig. Yan po ang pundasyon ng pundasyon ng kahariang itatatag ng Panginoon, na napakalayo sa kahariang umiiral sa ating kasalukuyang panahon. Mga pamahalaan, mga kahariang umiiral, puro po kasakiman at kawalang katwiran at hustisya ang mga kahariang ating na nasasaksihan sa ating kasalukuyang panahon at kahit sa nagdaang panahon. Yan po ang magpapatunay na malayong malayo ang kahariang itatatag ng ating Panginoon. Darako na po tayo sa pangatlong kata. Sino ang magiging bahagi ng kahariang kanyang itatatag? Napakahalaga po nun, kasi meron pong maghahari, meron pong kaharian, siyempre meron pong mapapasok saan at meron pong sasakupin. Ang pangatlong tanong po, sino ang magiging bahagi ng kaharian? All people who repent of their sins, believe in Jesus Christ, and do the will of God. Yan po yung mga makakabahagi sa kahariang itatatag ni Kristo. Uulitin ko lang po, all people who repent of their sins, believe in Jesus Christ, and do the will of God. Yan po yung mapapabilang magiging bahagi sa kahariang kanyang itatatag. Wala pong exemption, lahat po all people, lahat ng taong magsisisi sa kanilang kasalanan, maniniwala kay Kristo at gagawin ng kalooban ng Diyos, sila po ay magiging bahagi ng kahariang itatatag ng ating Panginoon. Kapatid, kaibigan, ang mga sumusunod na talata na aking tutunghayan ay isang na siyang ating magiging batayan sa mga binasabing magiging bahagi ng kaharian. Sa Gawa chapter 3 verse 14 ay ganito po ang sinabi, kaya nga magsisi kayo. Ano po ang sabi? Magsisi at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Yun po ang sabi, di ba, all people who repent of their sins, believe in Jesus Christ, and do the will of God. Yun po ang referensyang batayan ay ginamit sa Gawa 3 chapter 3 verse 19 ay ganitong sinabi, kaya nga magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. So, kailangan po para pabilang sa magiging bahagi ng kaharian ay magbalik loob sa Diyos at magsisi, tumalikdan ng kanilang mga kasalanan. Sa pangalawa po, sa John 3:3 na batayan ay ganito naman ang sinabi, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, ang ikalawa pong batayan para makapasok ay katotohanan, kailangan daw pong ipanganak na muli para makita niya ang kaharian ng Diyos. Noon po sa una ay magsisi, magbalik loob, talikdan ng mga kasalanan. Sa pangalawa pong batayan para maging bahagi, kailangan daw po ay maliban ng tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kailangan po ipanganak na muli. Yung pong ipanganak na muli, tinutukoy po dito po yung kapanganakan spiritual. So, kasi dalawang uri po ang kapanganakang physical, yung pong ating flesh, yung laman, at kapanganakang spiritual, yung pong mapanumbalik ang ating relasyon sa Diyos na minsang nasira dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Kailangan po ini maibalik sa pamamagitan po ng kapanganakang spiritual na minsan ay naputol dahil minsang naputol ang kaugnayan sa Diyos dahil sa pagkahulog ng kasalanan ng ating unang magulang. So, kailangan po maibalik sa pamamagitan po ng kapanganakang spiritual.
Sa John 3:5 ay ganito naman po ang sinabi. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu'y hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po ako ang nagsabi, kapatid kaibigan, binasa ko lamang po ang talatang nasulat sa John 3:5 na ang sabi nga, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Isa po yun sa requirement. Kailangan ipanganak sa tubig at sa espiritu. At ang panghuli pong batayan na ating babasahin ay matatagpuan po sa Revelation chapter 21 verse 27, at ito po ang natala. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaong lamang mga nasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, yun lamang pong nasulat sa aklat ng buhay ng Kordero ang makakabahagi sa kahariang itatatag ni Kristo. Doon po sa Revelation chapter 20 verse 15 ay ito naman ang sabi. At kung ang sino man ay hindi masumpong nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulig sa dagat-dagatang apoy. Nabanggit po natin, kapatid kaibigan, ng 4 na dahilan na talatang batayan kung paano maging bahagi ng karyang kanyang itatatag. Una po yung magbalik loob, magsisi, talikdan ng kasalanan at gawin ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, kailangan pong ipanganak na muli sa spiritual. Kailangan pong ipanganak sa espiritu at sa tubig at sa espiritu. Kailangan po'y nakatala ang pangalan sa aklat ng Kordero at sa aklat ng buhay. Para po matala, kailangan pong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Para po matala, doon po sinasabing ang sino mang hindi masumpong nakatala sa buhay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. So, atin pong tinalakay yung pangatlong tanong, sino magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. Atin na po yung sinagot doon sa mga talatang batayan ating binasa kanina lamang. Pang-apat at panghuli, sino ang hindi makapapasok dito? Yun po yung panghuling katanungan. Kapatid kaibigan, ayon sa aklat ng Revelation ay dinitalye ang mga dahilan kung bakit hindi makapapasok ang mga nagtataglay nito. Una, mga duwag, ang hindi mananampalataya, ang gumagawa ng bagay na kasuklam-suklam, ang mga mamamatay tao, ang mga mapakiapid, ang mga manggagaway, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Ang batayan po niyan ay mababasa natin sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 8. Yan po yung mga sinabi ang hindi makapapasok sa kaharian na itatatag ni Kristo. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kapatid kaibigan, pero hindi riyan nagtatapos ito. Ipinakita lamang iyan sa revelasyon ni Apostol John para ipaalam sa mga tao na iyan ang kahihinatnan o kasasapitan ng mga taong hindi magsisisi sa kanilang kasalanan
at hindi magbabalik loob sa Diyos sa mga nabanggit sa Revelation 21:8. At kung hindi magbabalik loob sa Diyos, iyan po ang kasasapitan. So kung magbabalik loob naman po at magsisisi, hindi po yan magiging hadlang para hindi ka mapabilang at makapasok sa kahariang itatatag ni Kristo. Ipinakita lamang po yan ni Juan na talagang yan po ang kasasapitan. Kung ang tao'y hindi magsisisi sa kanilang kasalanan at hindi tatalikod at hindi magbabalik loob sa Diyos, malamang sa malamang, yan nga po ang kasasapitan ng mga taong gumawa ng mga nabanggit dito sa aking binasa kanina lamang. Kapatid, kaibigan, nakita at napag-alaman natin kung ano ang kasasapitan ng mga taong gumagawa ng mga nabanggit na kasalanan, na ang tanging solusyon lang dito ay magsisi at magbalik loob sa Diyos upang hindi nila danasin ang kaparusahan sa mga taong hindi magbabalik loob sa Diyos. Kapatid, kaibigan, may panahon pa, hindi pa huli ang lahat. Hanggat buhay ka pa, pwede kang magsisi at magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng isang sinserong panalangin ng pagsisisi. Ang sabi sa Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19, kaya nga magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ang sabi naman po sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun po ang sabi. Kapatid, kaibigan, ang pagsisisi ay ngayon, hindi bukas, sa isang linggo o sa isang buwan. Hindi natin hawak ang bukas, walang nakakaalam ng ating buhay kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon, samantalang may panahon at buhay pa tayo, ay magsisi na tayo at magbalik loob sa Diyos upang, kapatid, kaibigan, mapabilang at makapasok tayo sa kahariang itatatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aking pagwawakas, kapatid, kaibigan, na ikaw na nanunood sa bidyong ito, nagnanasa ka ba sa iyong puso na gusto mong mapabilang sa kahariang itatatag ng ating Panginoon? Kung ang sagot mo'y oo, maaari kitang samahan sa maikling panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, para kung dumating man ang panahon na tayo ay lumisan sa lupa, wala tayong pagsisisihan sapagkat ginawa natin ang pagkilala at pagtanggap sa Panginoon. Sa gayoy mapapabilang tayo sa kahariang kanyang itatatag. Kung yan ang gusto mo, mananalangin ako, sumabay ka sa maikling panalangin ng pagtanggap. Tayo ay manalangin. Ama, kami po ay lumalapit kasama ng kung sino mang nanonood sa bidyong ito, na matapos naming mapag-aralan at mapag-alaman ang mga bagay-bagay patungkol sa iyong kaharian, patungkol sa iyong paghahari, kung sino ang makapapasok at hindi. Napag-alaman namin na kapag kami pala'y hindi magsisisi at hindi magbabalik loob sa iyo ayon sa aming pinag-aralan, ay hindi kami makapapasok sa iyong kaharian. Kaya narito kami, Ama, kasama ng kung sino mang nanonood ng video ito na lumalapit siya, Ama, sa iyo, tinatanggap kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Ama, tulungan mo ang sino mang taong ito na nanonood, Panginoon. Ikaw, kapatid, nanonood, sumabay ka sa akin sa maikling panalangin ng pagtanggap. Panginoon, lumalapit ako sa iyo
tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng buhay ko. Linisin mo, Ama, ako sa lahat ng kalikuan ko, kasalanan ko mula pa sa aking pagkabata. Baguhin mo ako, tulungan mo ako, Ama. Yamang tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Kaya ikaw, kapatid, kung hinambit mo ang panalangin ng pagtanggap, ikaw ngayon ay mapapabilang na sa kaharian ng Diyos. Ama, ito po ay hinihingi ko, dinadalangin ko po sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat, kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagtalakay sa pagsama sa paksang ito, sa gabi ito na ating tinlakay. Hanggang sa muli, sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo, muli ako mag-upload ng panibagong video. Sa susunod na linggo, pagpalaan, ingatan, proteksyonan tayo ng ating Panginoon sa ating pansamantalang pagtulog sa gabi ito. Amen.